Worth it pa ba na kunin si Kawhi Leonard ng San Antonio Spurs? Sa dami ng pwedeng kunin sa market o sa free agency, tila nakakalula ang mga player na maaaring kunin ng San Antonio Spurs, pero hindi basta-basta kumukuha ang Spurs ng player. Unang-una, usapan dyan ay ang salary ng isang player. Sa history kasi ng recruitment ng Spurs ay bibihira talaga ito kumuha ng expensive na manlalaro through free agency or via trade man yan. Kamakailan lang pumutok ang balibalita na pinagpipilian ni Kawhi Leonard kung saang team ito babalik. Sinabi kasi nito sa interview na kung may babalikan siyang team ay doon na sa dati niyang team, sa Toronto Raptors o sa San Antonio Spurs. Well, pwede naman sa Spurs, kaso tingin ko hindi priority ni Kawhi Leonard kung saan ito unang nanalo ng kampyonato. Kung sakaling ipupush ng Spurs si Kawhi, narito ang possible na maging senaryo. Spurs would receive Kawhi Leonard. Clippers would receive Keldon Johnson, Devin Vassell, Jaden Quaintance, Atlanta Hawks 2027 first round pick, the Spurs 2029 first round pick, lottery protected. Ngayon, between Keldon Johnson na may $18 million at Devin Vassell na may $27 million, pag pinagsama ito, makakabuo ng $45.5 million sa salary for the 2026-2027 season. Si Keldon Johnson, free agency na yan sa 2027, samantalang si Vassell may nalalabi pang 3 years sa kanyang contract. Sa mga tweet, their contracts match financially in a possible Kawhi Leonard trade. Ang tanong dito, kailangan pa ba si Kawhi Leonard sa Spurs? Para sa akin, hindi na kailangan, mga ka-teammate. Unang-una, injury prone na si Kawhi Leonard at hindi na maka 60 games sa regular season since 2021. Pangalawa, bagamat kaya pa naman, pero nagkakaedad na. 35 years old na kasi ito sa taong ito. Third reason, masyadong mahal. At kung ako sa Spurs, ikikip ko na lang si Vassell dahil maganda naman ang naging performance niya noong playoffs. Si KG naman, ayos din ang naging battle, lalo na no regular season. Siguro ang tingin kong advantage dito kay Kawhi Leonard ay playoff experience. Kumbaga, maganda kasi talaga yung may veteran presence, lalo na may championship DNA, gaya ni Kawhi Leonard. Isa pa, ang mentorship sa mga bagets ng Spurs na sila Wembanyama, Cassell at Harper. Yun ang nakikita ng iba, pero babasagin ko yung insight na yan, mga ka-teammate. Maaari naman kasi nating ipaubaya ang lahat sa coaching staff. Isa pa, tumutulong naman sa development sila Timmy, Manu at Tony, kaya hindi na maaaring isuggest ang mentorship. Actually, sa history ng Spurs, may mga nakabalik din naman, tulad ni na Marco Bellinelli, Bryn Forbes, etc. etc. Pero nakabalik sila dahil alam nyo na, mura sila sa market at yun ang gusto ng San Antonio Spurs. Mura pero quality player. Kayo, ano masasabi ninyo? Dapat pa bang ibalik ng San Antonio Spurs si Kawhi Leonard o hindi na? Comment down below.